God. Palakpakan po natin si Jesus. Ayan. Bakit kulay dilaw yung ilaw do? Nilalamig ka kayo dyan. Yeah. Okay. Kamusta po kayo? Kamusta po kayo? Payaman ang payaman, pabanal ng pabanal. Amen. The best pong palakpak para kay Lord. Okay. Atin pong itutuloy yung ating nasimulan na series last Sunday entitled Let's Celebrate God's Love. So part 2 na po tayo. Babasahin ko po sa inyo yung isa sa prayers ni Paul sa mga taga-Epeso. Sabi niya po sa Ephesians chapter 3 verse 18, "And may you have the power to understand, as all God's people should, how wide, how long, how high, and how deep His love is. May you experience the love of Christ, though it is too great to understand fully. Then you will be made complete with all the fullness of life and the power that comes from God." Ayan. Ganda-ganda po ng prayer ni Paul for the Ephesian church. Sabi niya, nawa ay magkaroon po tayo, bigyan tayo ng kalakasan, kapangyarihan, kakayanan, na maunawaan ang pag-ibig ng Diyos. Pangunawa na ine-expect na dapat talaga ay maabot, maranasan ng bawat mananampalataya. At ano daw yung kailangan daw, nawa daw ay maunawaan natin patungkol sa pag-ibig ng Diyos. Kung gaano ito ka-wide, gaano kaluwang, gaano kalapad, gaano lawak ang sakop. How long, gaano kahaba. How high, and how deep His love is. At ang sabi pa na doon, nawaraw ay maranasan natin ang pag-ibig ni Kristo, bagamat ito ay napakahirap na unawain. Pero yun ang prayer niya, na naway maunawaan natin ang pag-ibig ni Lord. Kaya nga, ngayon pong umaga, biyaya ng Diyos, pag-uusapan natin, isa na naman pong topic na magpapakita sa atin na talagang walang ibang dapat i-celebrate na love sa mundong ito kundi ang love ni Lord. Kasi makikita po natin kung gaano nga ba katindi itong love ng Diyos sa atin, na bagamat prayer pa lang ni Paul, sinasabi ng naway maunawaan natin, at yun din sinusigundahan ko po ngayon, naway maunawaan natin kung gaano katindi ang love ni Lord sa atin. So hindi ko na po pakakatagalan pa. Once again, ang title po ng ating pag-uusapan ay part 2 po ng Let's Celebrate God's Love. Let's pray. Father, maraming salamat po sa biyaya na kami po ay makapag-Sunday service. Biyaya niyo po ito. Wala po kaming maiipagmalaki. Yung kami po ay makapunta, yung kami po ay may kakayanan, may kalakasan, available po kami ngayon, may desire kami to join. Lahat po yun ay biyayang nanggaling sa inyo. Salamat Lord sa biyaya na makapag-Sunday service. Humihingi po kami ng tawad sa aming mga nagawang kasalanan, sa aming mga kalabisan, sa aming mga kakulangan. Forgive us, God. And thank you, Lord Jesus, for you are our righteousness. Salamat din po sa inyong banal na dugo, O Panginoong Jesus, na siyang naghugas, naglinis sa lahat naming karumihan. Salamat po sa biyaya ng kapatawaran. This morning we pray na ang pagtuturo niyo po ang patuloy naming maranasan. Holy Spirit, we welcome you. You are our teacher, you are our mentor, you are our coach. Teach us, dwell upon our needs. We need you. And thank you Lord Jesus, kasi pangako niyo po, 2 o higit na nagkatipon sa ngalan mo, kayo po ay narito sa kalagitnaan namin. We welcome you Lord Jesus. Bless the lips of your servant as I preach your word, at pagpalain niyo po ang tenga, puso ng bawat makikinig. Salamat Lord, dahil bagamat hindi namin kayang maunawaan ng lubos kung gaano katindi ang pag-ibig mo sa amin, hayaan nyo naman Lord, maramdaman namin iyon. Paramdam nyo po sa amin once again
yung iyong amazing love. Salamat po, Lord. We are declaring your victory alone and the defeat of the enemy sa gawaing ito in Jesus' name. At wala pong ibang mapaparangalan, matataas, maluluwalhati, makikilala, kundi ang tanging pangalan nyo lang po, o aming Panginoong Jesus. Thank you so much, Lord. To you alone all the glory. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Everybody say, Amen. The best mong palakpak para kay Lord. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, let's celebrate God's love. Ayan. So sabi ni Paul, ang prayer ni Paul, naway maunawaan natin how wide, how long, how high, and how deep the love of the Lord is for us. So may disclaimer po ito ha, hindi talaga natin ito fully mauunawaan. Okay? No one can grasp kung gaano katindi ang love ni Lord. Pero ngayon pong umaga, ang goal ko po, bagamat di natin kayang maunawaan talaga lahat ay magka-idea man lang tayo. Kasi naniniwala po akong magka-idea man lang tayo about God's love. Ay, ewan ko lang kung hindi ka pa talaga lalong ma-inlove kay Lord nito. Simulan natin. Unahin natin yung width. So the width of God's love. Gaano nga ba kaluang? Gaano kalawak? Gaano kalapad? Gaano nga bang katindi ang sakop ng pag-ibig ng Diyos sa atin? Again, in Ephesians chapter 3 verse 18, sabi po ni Paul, and may you have the power to understand, as all God's people should, how wide His love is. Ayan. Alam niyo po ba kung gaano kalapad o gaano kalawak ang sakop ng pag-ibig ng Diyos? God's love extends across the entire world and includes everyone He has created. Ayan. So, lahat pala nang nakikita mo at di mo pa nakikita, basta nilikha ng Diyos, ay sakop ng pag-ibig niya. Wow! Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, damay tayo sa love ni Lord. Oh, sa kabila naman sabihin mo, lalo kung Batanggenyo naman talaga yan, sabihin mo, hagip ka. Diba? Hagip ka ng love ng Diyos. Oh, ito matindi eh. Sabi po sa Psalm 145 verse 17, the Lord is righteous in all His ways and faithful in all He does. Sa lahat ng ginawa, nilikha ng Panginoon, siya'y nananatiling tapat. At ang kanyang pag-ibig ay laging naroroon sa lahat ng nilikha ng Diyos. At sabi nga po ni Rick Warren, God never made a person that He didn't love. Sinong naniniwala doon? Na ang Diyos walang nilikhang tao na hindi niya mahal. Lahat ng nilikha ni Lord na tao, mahal ni Lord. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, lahat ng tao na nilikha ni Lord ay mahal ni Lord. Magkakadoubt ka na lang pag hindi si Lord ang lumikha sa'yo. Are you there? Oh. Tingnan mo nga yung katabi mo kung si Lord ang lumikha diyan. Siyempre naman. Di ba? Oh. Di ba? Ang sabi ni Lord, tayo ay nilikha ayon sa kanyang wangis. Oh, di ba? Kaya kung ano ang itsura niyang iyong katabi, most likely, di ko sinasabing iyang-iyan, but most likely, ang pinagbasihan niyan ay kung ano ang imahe o itsura ng Diyos. No one sees the Lord. Wala pang nakakakita sa Ama. Wala pang nakakakita talaga sa Diyos. Okay? Pero, sa kanyang salita, dinescribe niya ang kanyang sarili. At isa na po sa ating pinagbabasihan doon ay we are created according to the image and likeness of our Lord. Kaya wag mong pipintasan ng iyong kapwa. Dahil the moment na pinintasan natin ang kapwa natin, pinipintasan natin ang Diyos na lumikha sa Kanya, ayon sa wangis na lumikha sa Kanya. Okay? So, please, stop bullying na po, ha? Wala nang mga mambubuli rito. Baka naman may mga kaklase ka pa rin sa school, tinatawag mong bayawak, kabayo, tuko, o wag na, tama na po yun, ha? Tigil-tigilan mo na yan. Forgiven na po kung hindi mo pa naririnig itong mga salitang ito ni Lord. But now, na ngayon naunawaan na natin, malinaw na sa atin, wala ka nang tatawagin na kung ano-ano pa. Tawagin mo siya sa kanyang pangalan. Sabi po ng marami, ang pinakamasarap daw sa pandinig ng isang tao ay ang kanyang pangalan. Diba?
Kaya kung may maganda namang pangalan, wag mong tawaging bayawak. Wag mong tawaging kabayo. Bira naman eh. Kaganda-ganda ng pangalan eh, Renz. Bah, yung mga pangalang yan ngayon ang kinakikiligan ng mga Koreano. Diba? Anong ipilido nun? Renz Abando. Oh, diba? Ano ka daw ipilido ng Renz natin? Sabala. Aba, mas matindi to, pansundalo. Oh, diba? Diba? Oh, nakaligtas nga sa itak, sabala pa kaya. Diba? Okay? Praise God. Ano pa ang sabi diyan? Kung itutuloy natin, yung sinabi ni Pastor Rick Warren, sabi niya, He made you and He loves you and God doesn't make junk. Pastor, saan po galing ang basura? May nagtanong sa akin nun dati eh. Pastor, si Lord din ba lumikha ng basura? Hindi. Tao. Tao na ang gumawa ng basura. Dahil ang Diyos walang nilikhang basura. Dahil ang Diyos lahat ng nilikha ay maganda, may pakinabang. Kita na ba ninyo nung sa Genesis, nung nililikha niya ang lahat, pagkakalikha niya ng isang bagay, anong sinasabi niya? The Lord made this and this and that, and He saw what He made, and He said to Himself, it is good. Pagkakatapos likhain ni Lord ang lahat na nilikha niya, tinitingnan niya daw uli yun, according in the book of Genesis, at pag nakita daw ni Lord na nilikha niya, anong description ni Lord sa nilikha niya? Maganda. Okay? Kaya tingnan mo nga uli yung katabi mo, yan inilikha ni Lord, sabihin mo, maganda. Maganda ang pagkalikha. Diba? Napaka-bless po ng mga Pilipino na tayo po ay binigyan ng ganitong kompleksyon. Kinaiinggitan ng mga Western. Inggit na inggit sila dyan. Talagang sila'y nagtitiis na nagbibilad sa init ng araw, ma-achieve lang yung kulay na yan. Okay? Kaya kung moreno o morena yung katabi mo, sabihin mo, you are blessed. Narinig nyo ba yung sinasabi ngayon, isa sa basihan ng mananalo sa Miss Universe ay dapat daw ay ano? Dapat daw ay ang ganyan, kaligatan, kayumangging kaligatan. Bakit? Iyan daw ang magandang kulay eh, sabi nila. We are blessed. Kaya kung meron man diyang nangangarap pa at magpapakagastos pa ha, sa pagpapaputi, hindi kita pinapakialaman kung gusto mong pumuti. Okay? Pero gusto ko lamang sabihin sa iyo, kung meron kang ganyang klaseng complexion, napaka-bless mo. Tingnan nyo si Ingrid. Yung talaga naman. Napakagandang bata. Napakaganda ng complexion. Okay. Ba't ko yan sinabi sa inyo? Kasi when God created us according to His image and likeness, maganda ang pagkalikha niya sa iyo, walang mali. Baka kasi meron pa rin, alam mo yon, living this life na iniisip niya na siya ay failure, ang bagay-bagay sa buhay niya ay failure, then gusto kong i-correct ito, ano? Itama. You're not a failure. And never you will be. Bakit? Because the God who created you never created junk. Walang mali sa'yo. Walang mali sa'yo. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, walang mali sa'yo. Dahil hindi lumikha ang Diyos ng basura. Lahat may pakinabang. Lahat may kagandahang Kanya. May taglay na kagandahan, may taglay na pakinabang. Okay? Kahit daw yung mga bagay na sa tingin natin ay walang pakinabang, may pakinabang. May purpose. Walang purpose. Okay. What else? Church, I want you to know that God loves you unconditionally. May napag-usapan na natin last Sunday. And He loves you very, very much. Matindi ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. At lahat po ng bagay matters to God. No wonder, kung makikita po natin si Jesus nung siya po ay nag-ministry dito sa lupa,
ang kanya talagang mga pinuntahan at pinaramdam, nagparamdam siya ng sobrang tinding love, ay dun sa mga unlovely. Bakit? Kasi gusto niya talagang ipakita sa atin, mag-set ng example na, hey, walang unlovely, word lang yan, okay? Pero para sa akin, says the Lord, walang unlovely. Mas kaibig-ibig pa nga, mas gusto ko pa nga ibigin yung mga yan. Yung mga walang pumapansin, yung mga ayaw, kinaaayawan ng marami. Okay. Sino po rito yung hanggang ngayon gusto mo pa rin ma-achieve yung self-confidence na nakikita mo dun sa iba? Yung parang minsan, mabuti pa si kuya ang confident. Uy, mabuti pa si ate ang confident, di ba? Pero kung tutusin naman, dapat maging confident ka rin. Pero sino po yung aminadong hanggang ngayon, wino-workout mo pa rin yung confidence level mo? Yung tipong nag-Rexona ka naman, pero ba't hindi ka pa rin confident? Yung ganun. Okay? Ito po ang sikreto para magkaroon ka ng matinding kumpiyansa. If you want confidence, understand how much you matter to God. Kung gusto pala nating maging confident sa buhay na ito, ang dapat pala nating i-work out ay yung maunawaan natin kung gaano ka kahalaga sa Diyos. Kung gaano ka kamahal ni Lord. Bakit? Kasi kapag naunawaan natin that we matter to God, who cares what anybody else thinks about us? Diba? Kapag naging malinaw na sa atin kung gaano ka kahalaga sa Diyos, kung gaano ka kamahal ni Lord, you will not care na talaga sa kung ano ang sinasabi pa ng iba. Siyempre, we're talking about living the life the way God wants us to live. Yung iba naman kasi, oo nga, wala akong pakialam sa sinasabi ng iba. Baka naman kasi meron ngang pakialam sa iyo. Baka naman kasi may kailangan talagang punahin, may kailangan talagang ayusin. Okay? Pero ang pinag-uusapan natin dito ay yung namumuhay ng ayon sa pananaw at ayon sa gusto ni Lord, sa will ni Lord. At if you're doing that, church, be confident na. It doesn't matter kung ano sinasabi ng kapwa mo sa iyo. Ako'y tuwan-tuwa sa na Isabel kanina nung praise and worship. Bakit? Kasi, siya lamang ang gayong kabold mag-worship kanina. And she don't care. Bakit? Bakit? Kasi nga, alam niya kung ano ang tingin ng Diyos sa kanya. Alam ng na Isabel na siya'y mahal ni Lord, at dahil minahal siya ni Lord, in spite of, worthy si Lord na bigyan niya ng pinakamataas na parangal. Worthy si Lord na sambahin niya sa best na kaya niya. Kaya, magsanay na kayo. Okay? Magsanay na tayo. Sino po nagsasabi rito na grabe talagang inibig ka ni Lord? Yung hindi naman talaga tayo worthy, pero minahal tayo ng Diyos. Next question. At dahil minahal tayo ni Lord ng napakatindi kahit di tayo worthy, sino nagsasabi ritong si Lord naman ay karapat-dapat purihin ng the best na kaya nating ibigay? Come on! Do not settle for less. When we worship God, worship. Okay? Kahit di mo alam ang lyrics. Si Elise, pakantahin niyo yan. Kakanta yan nung tono. Pero yung lyrics, hindi ko alam kung anong salita. Baka nga po, French, hindi ko alam. Basta, yun din ang tono. At confident siya. Okay? Because God loves you, there's no need to prove your self-worth. Dahil mahal ka ng Diyos, di mo na kailangan patunayan pa kung ano ang halaga mo. Dahil pag inibig ka ng Diyos, mahalaga ka na agad sa Diyos. Okay? Hindi mo kailangang magsuot, kailangan ay mga signature. Yung iba ayaw bumili ng damit na hindi kita kung ano ang tatak. Yung iba naman, akala mo plain shirt lang, pero okay lang sa kanya. Pag binuklat mo naman ang tarheta, United Color of Benetton pala. O, di ba? O kaya uy, ano gayan? Ano bang brand yan? Lacoste. Alay, ayaw ko niyang gayang plain na Lacoste. Gusto ko yung may buhaya. Bayawak, gusto mo?
Talagang hanggat maaari kita ang logo. Oh, pero tingnan mo yung mga tunay na mayayaman. Plain na plain lang ang damit niyan. Walang ka-design-design. Pero buklatin mo ang tarjeta, mamahalin pala. What is my point? Wala na yan, wala sa damit ang value ng tao. Wala sa kung ano nakalagay sa iyo ang value mo. Ang value mo ay nakabase kung anong tingin ng Diyos sa iyo. At ang sabi ni Lord, mahalaga ka. Mahal kita. Sobrang halaga natin sa Diyos na ang kinailangang ipambayad, pantubos sa atin, sa ating kasalanan, ay ang nag-iisa niyang anak. God loves you. Hindi mo rin kailangan na mag-drive ng mamahalin o magandang kotse just to show off your value. Hindi kailangan. Maganda nga ang kotse mo, di ka naman makapag-church. Wala rin. Di, mas hahanga pa rin ako sa mga taga San Jose sa ngayon. Sabi ko sa ngayon ay naka-tricycle pero laging sa church ang punta pag linggo. Oh. Kaysa naman yung ikaw ay naka-Mustang. Diba? Naka-Porsche. Ewan ko nung basa kung tama ba ang mga pinagsasabi ko. Basta alam nyo na yun. Oh. Kaya lang, pag linggo naman, lagi ko saan nakakarating. Oh, edi mas gugustuhin ko pa yung sa ngayon. Bakit sa ngayon? Kasi soon bibigyan ka ni Lord ng sasakyan. Sa ngayon ay naka-tricycle pero sa church napunta pag Sunday morning. Wow. Pwede mo palakpakan natin si Lord sa inyong mga buhay? Tsaga-tsaga lang po. Darating din ang inyong time. Katagal ko rin pong nagtsatsaga na nabiyahe mula Rosario hanggang dito. Ay talagang ilang sakay. Ang mahirap po pag ginabi na pa uwi. Pag sa mahal ho ng tricycle mula rito papuntang Ibaan, 150. Pagdating mo pa ng Ibaan, wala ka namang masakyan. Dahil ang Supreme, alam niyo yung Supreme? Supreme sa bagal, Supreme sa ganda at Supreme sa bago. Ay punong-puno. Pati jeep na pa Rosario, punong-puno. Wala masakyan. Ang maluwag ay Alps, biyaheng San Juan, na ang minimum ay napakamahal. Ay talagang matagal-tagal din po ako nagtiyaga. Kaya minsan kahit sasabihin ng mga boys, Pastor, tambay muna tayo. Oo nga, sige, layo pa ang amin. Pabiyahe pa ako. Nakakahiya rin naman ng laging inihahatid, parang Disney princess. Katagal ko rin naman nilunok na laang tinanggap na talagang mga time na yun ako'y Disney princess. Disney princess ni Carlo, ni Philip. Yan. Lagi naman sasabihin ng mga yun, okay lang po. Hindi naman talaga okay yun. Gabing-gabi na. Lalo si Carlo, may pamilyang uuwian. Diba? Aning ko si Philip, binata pa. Pero sa banda-banda rin yan, hindi na rin pwedeng laging aabalahin yan. And the Lord is so good and gracious. He answered my prayer. Biniyayaan niya akong matutong mag-drive. Biniyayaan niya akong magkaroon ng sasakyan. And your time ay darating din. Your time. May timing si Lord para sa ating lahat. Okay? Meron akong ikukwento sa inyo. Yan pong aking mga anak, laging gusto niya mga yay papasyal. Sino ho ritong yung anak niyo gayon din? Ayun, napasyal na. Laging gusto ng mga yan ipupunta sa SM. Kaya ho nung Friday, sana ipupunta ng SM Lipa, ay hindi ho natuloy dahil nagkaubo ho silang mag-iina. Kaya sa SM pa rin naman ho natuloy, sa Malaluan Hospital. Kaya Friday po galing ho ako doon. Tapos nung nagpa-check up, diretso ho rito, may mga gawain, etc. Ayun na. Ay nagagalit ho yung maliit. At ang sabi ho ng maliit, Papa, I thought we are going to SM. Why we're here in the hospital? Alam nyo, kahit maliit yun, pagpapaliwanagan nyo yun. Ay di ang sagot ko ho, yes, we're here in SM sa Malaluan. Galit na galit. No, this is hospital. I don't like here. I don't like. Pero pag nakakapasyal ho ang mga yan, ayaw ho ng mga yan ang hawak ang kamay. Sino rito yung gayon ng mga bata? Ayaw ng hawak ang kamay. Gusto yung gagala siya ng kanila. Ako naman ho, lalo pag maraming tao, hindi ko ho mabitawan. Baka mawala. Magaling ho ang kuting, nakakauwi.
Yung mga anak ko, hindi ho makakauwi yan. Kaya hinahawakan ko maigi ang mga kamay at nagpipilit silang pumiglas, nagpipilit bumitaw, pero hindi ko pinabibitaw. Bakit? I love them, I care for them, ayoko silang mawawala. Ayoko nung ako ipatatawag sa customer service at may nawawalang bata. Okay? Ayoko ng ganon. Ayoko may mangyayaring masama sa aking mga anak. Hindi ko hahayaan na sila'y makawala sa kamay ko. Diba? Gayon pagmahal. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, gayon pagmahal. Hahawakan ka at di ka bibitawan. Yeah, meron ako nakita, sabay hawak sa kamay nung katabi. Parehong lalaki. Yun lang. Hindi, tropa raw eh, tropa. Tropa naman, diba? Love you, pre. Diba? Love you, bro. Ayun. Okay. Alam nyo, meron katulad yan doon sa kinukwento ko Sabi po ni Jesus, sa John chapter 10 verse 28, I give them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. Wow. Tayo daw ay binigyan ng Diyos ng eternal life. Lahat ng tumanggap sa Kanya ng totohanan bilang Kanyang Diyos Panginoon tagapagligtas. At nagkaroon at patuloy na wino-work out ang kanyang relationship with the Lord, ay binigyan ng buhay na walang hanggan at hindi hahayaan ni Jesus na mapahamak. At anong sabi ni Jesus? Wala nang makakaagaw sa inyo sa aking mga kamay. Wow! Yan ang love ng Diyos. Parang tatay na ayaw bitawan ang anak na nagpupumiglas. Hahawakan kita hanggang gusto ko. Hahawakan kita at di kita bibitawan. Hindi kita pababayaan. This is what God is talking about, His love to us. May mga pagkakataon siguro na sinasabi natin, naririnig natin, nararamdaman o naiisip natin na hindi na ganun ka-convenient ang magpaka-Kristiyano. Para bagang ang hirap, parang ang sarap sanang makibarkada, ang sarap sanang makisaya sa ginagawa ng iba. Parang ayun, hindi na ganito ka-convenient ang maging disciple na sa halip na yung iba ay kung anong ginagawa, ako naririto at nagtsatsaga akong mag-life group ng mga batang kababait. Di ba? Nagka-counseling ng mag-asawang linggo-linggo na lang kinakausap ko dahil laging babag. Nagpe-pray sa mga kabataan na ayaw na daw ng bisyo pero pagkakalabas ay iyon na naman. Minsan, ang pagiging disipulo ni Kristo ay para bagang hindi na konbinyente. And minsan nakakaisip ka, ako'y bibitaw na. Ako'y bibitaw na, nakakapagod na. Ako'y bibitaw na, ako'y susuko na. Ni-life group ko na ni-life group, pinakain sa Jollibee, sa McDo, sa KFC, lahat na. Magbubukas ang Wendy sa Batangas City, pakakainin mo na rin doon. Oh. Tapos pag linggo, wala. Pagkakain, present. Pag Sunday nasaan, pasensya na po pastor, mayroon talaga pong mga gagawin, pasensya na po kayo nay, pasensya na po kayo kuya, pasensya na po kayo ate, kasi may mga kailangan lang po talagang tapusin. Ang ano gang tatapusin? Minsan parang ayaw ko na, gusto ko nang bumitaw, pero ano ang sinasabi ng Diyos sa atin? Well, kung ikaw bibitaw, ako hindi. Ano ang sinasabi ng pag-ibig ng Diyos sa atin? Kung ikaw bibitaw, ako hindi. I'm not letting go of you. You are in my hand and no one can snatch you out of it. Says the Lord. Wala na, hindi ka na makakalabas sa kamay ko, hindi ka na makakaalis sa kamay ko, walang makakakuha sa iyo sa kamay ko. Sabi ng Panginoon. At meron pang isa na nagsabi, kung ako ay hindi bibitawan ni Lord, ay di tatalo na lang ako palabas. Kung hindi daw ako, kung wala daw makakakuha sa kanya sa kamay ng Diyos, tatalo na lang daw siya palabas. Ngayon, ang susunod kong tanong sa inyo, sa tingin mo, makakatalon ka kaya palabas sa kamay ng Diyos? Bibigyan ko kayo ng basis para mas lalo nyo maunawaan ang tanong. Gaano kalaki ang Diyos? According sa Bible. The heaven is my throne and the earth is my footstool.
Ang sandaigdigan, not just the literal heaven, ang ibig sabihin nun ha, ang sandaigdigan, everything, the universe, is my throne. At ang daigdigo, ang lupa, ang kanyang tapakan ng paa, patungan ng paa. Kung ganyong kalaki ang Diyos, kaya nga ayaw ni Lord nang siya ihahalin tulad sa maliliit eh. Kasi napakalaki niya, tas sasabihin mo, ano yan? Yan ang Diyos ko. Kaliit, sasabihin ni Lord, insulto yan, kalaki-laki ko, sasabihin mo, ako yan? Tas ilalagay mo sa isang lalagyan? Hindi ubra yung kay Lord. Insulto. Diba? Papayag ka ka na sasabihin ko sa iyong babying anak, may papakita akong picture ng gorilla at sasabihin kong, aray ang iyong tatay, at ikaw yung tatay, papayag ka? No way, insulto. Okay, hindi yun ang ating topic. Pero ang point ko ito, kung ganyong kalaki ang Diyos, imagine niyo kung gaano kalaki ang kamay ng Diyos. Sino ho nakapanood na ng trailer ng Godzilla Cross Kong? Showing 2024. Oh. Ang kalaban nila si Scar. Saka meron pa isang kalaban daw, si Shimu. Hindi nyo alam, no? Anyway, magla-life group kami sa 2024, mag-movie tayo. Yan. Oh, pero pasting, ha? Gusto niyo movie nga, tapos pas-eating naman kayo ng popcorn. Pasting, movie o pasting? O walang movie pero hindi pasting. Anong gusto niyo life group ko? Natawa kayo? Pareho? Okay, anyway. Gaano kalaki kaya ang kamay ng Diyos? Kung gayong kalaki ang Diyos. O, baka na-imagine nyo yung lumabas sa ilalim ng lupa yung kamay ni Kong may gauntlet. O ba? Kala ko, Godzilla Cross Kong. Yung pala, cross. Ano nga pangalan ng kalaban ng Avengers? Si Thanos, may gauntlet eh. Yan, yung iba kasi laging Korean ang pinapanood. Anyway, gaano kalaki ang kamay ng Diyos? Sobrang laki. Na kung ang plano mo ay kung hindi ka bibitawan ni Lord, tatalon ka na lang palabas, paano ka lalabas sa kamay ng Diyos na napakalaki? Are you there? Do you think the hands of the Lord is so small that you can get to the edge of it? I want you to know, church, that God's hands are bigger than the universe. At paano ka tatakas? Paano ka lalabas sa pag-ibig ng Diyos? This is how wide, actually, not necessarying ganito ka-wide ang love ni Lord. Pero sabi ko nga sa inyo, just giving you a glimpse, just giving you an idea kung gaano kalawak ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Truly, God's love is so amazing, worth to celebrate. Amen? Pwede bang palakpakan natin ulit? Si Lord, grabe. Yung kahit pala ayaw mo na, hindi ka pa rin makakalabas sa pag-ibig ng Diyos. Tindi nito. Hindi katulad ng pag-ibig ng mundo, pag ayaw mo na, ayaw na rin sa'yo. Kahit pa sabihin mong, ang pag-ibig ko ay walang hanggan at walang katapusan. Nag-cheat ka, kaya ayaw na sa'yo ni Kat. Di ba? Tindi. Number 2. Kanina, pinag-uusapan natin yung with. Ngayon, pag-usapan naman natin yung, ano bang basa dyan? Depth. The depth of God's love. Gaano naman daw kalalim? Sabi sa Ephesians chapter 3 verse 18, ito yung ating verse, and may you have the power to understand, as all God's people should, how deep His love is. Yun ang prayer ni Paul. Maunawaan natin gaano kalalim. Diba? Alam nyo, nung ito'y binabasa ko, ito agad talagang pumasok sa isip ko eh. Siguro yung iba, pamilyar kayo rito. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love. Alam niyo, Bee Gees? Keep me warm in your love, then you softly leave. And it's me you need to show. Oh, yun, di ba? How deep is your love? How deep is your... Tama na. Kasi gusto ko lang makuha kayo eh. How deep is your love? Yun ang tanong ng tao sa tao.
Ngayon, tanungin natin si Lord, Lord, how deep is your love? I really mean to learn. Okay. Gaano kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa atin? May idea kayo? Guess. Hula. Walang mali. Anyone? Dito sa row na to. Gaano kaya kalalim ang pag-ibig ng Diyos? Dito. Pits. Gaano kalalim ang pag-ibig ni Lord? Sobra-sobra? Sobra-sobrang lalim? Dito po kaya sa linyang ito. May idea po kayo? Gaano kalalim kaya pag-ibig ng Diyos sa atin? Ano po yun? Di masusukat. Matindi talaga, malalim. Di na kaya, sa kabila. Nako, nasa sa Sunday school yung paborito ko Tatanungin ko sana kung bakit nila kang pinto kanina nung ako'y nasa likod. Binuksan din naman, sabay sabi sana, kutob ko na kasalubong ko. Naku, kasalubong ko si Kali. Kaya hinawakan ko na agad ang pinto. Sabi ko baka ilak. Lumagitik. Naku, nilak nga. Hindi ko mabuksan. Tapos binuksan din naman. Tapos pagbukas ko sabi sana, favorite ko yan Magiging pastor yun. Yung mga gayon, niwala kayo sa akin. Ako'y gayong-gayon din. Okay. Gaano kalalim ang pag-ibig ng Diyos? Sobrang lalim na hindi lang siya bumaon sa palad, tumagos pa. Ulitin ko. Gaano kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa tao? Sobrang lalim na hindi lang siya basta bumaon sa palad at sa paa, tumagos pa. Ano naman, pastor? Kita ko naman yung ibang lampasan din naman yung mga nahihiwa, natataga, nasutusok. May kamay ng tao. Yung kamay ng isang banal na Diyos, nag-iisang anak ng Diyos, ang ipabutas para sa iyo, hindi yun basta-basta. At hinayaan niyang ang marka ng pako ay manatili sa kanya. Ano yung remembrance? It is part po yun ng kanyang glory. Na every time nakikita ng mga tao yung mga marka ngayon, makikita at mapapaalala sa ating, Jesus is not just our God, not just our Lord, He is our Savior. Kaya nga yung vision ni John, diba, in Revelation, nakita daw niya, sa gitna ng trono ng Diyos, ay may lamb. And he knew that it was Jesus because that lamb was slain. In the book of Revelation. Basa-basahin nyo naman Revelation. Mga kabataan naman kasi laging Psalms at saka Songs of Solomon ang binabasa. Okay. There are times na akala natin ay ang lalim-lalim na ng sitwasyon, lubog na tayo. But I want you to know that God's love is deeper than your problems. Anumang lalim ng sitwasyon, anumang lalim ng problema mo, mas malalim pa rin ang pag-ibig ng Diyos diyan. May kikwento po ako sa inyo. During World War II, meron pong nakatira sa Netherlands na magkapatid. Ang pangalan po nila ay Corrie ten Boom. Pangalan po yun hindi po joke yun. Boom. Corrie ten Boom. Sabihin nyo kasi World War II, kaya may boom. Hindi yun joke, pangalan talaga yun. Corrie ten Boom, tapos ang pakapatid niya si Betsy ten Boom. Yan. Hindi po yung kamag-anak ni Pastor, Timbol po ako. Timbol, hindi Timboom. Ito naman, Tin Boom. Ayan. Ano po ang kanilang ambag? Noong panahon po na nananakop ang mga Nazis, yan, sa pangunguna ni Hitler. Ito pong magkapatid, tinutulungan po nila ang mga Hudyo. Kasi pinagpapapatay ho ng mga Nazi ang mga Hudyo Nabalitaan niyo yun, nung time na yon. Pinagpapapatay po ng mga Nazi sa mga Hudyo dahil bibigyan ko ng papaskong maaga ang makakasagot ng dahilan ng Nazis ba't pinapatay nila mga Hudyo. Walang may idea? Dahil pangit daw sila. Kaya tingnan mo yung katabi mo.
Sabihin mo, blessed ka, hindi ka papatay ng Nazi kasi maganda ka, o kaya kung lalaki, pogi. And hello, kung nakakita na po kayo ng mga Jew, hindi naman sila pangit. Pero ito ang point ng mga Nazi. Sabi ng mga German, kailangan ubusin ng mga Hudyo kasi pangit sila. Baka makalahi sila sa atin, tayo ang superior race. Sabi ng mga German, hindi pwedeng malahian tayo ng mga Hudyong yan, pangit. Grabe. Ang tindi pala noon, pag pangit ka, papatayin ka. Buti na lamang sa panahong ito, nabuhay. Hindi, sa panahong ito, nalaman mo na maganda ka, pogi ka, dahil nilikha ka ayon sa wangis ng Diyos. Diba? Ito na. Pinagpapapatay po ang mga Hudyo, kaya ang ginagawa po ng magkapatid na Teen Boom, tinatago nila mga Hudyo. Ining, ikaw ay Hudyo, ano? Opo. Di ni kanaling. Tatago kita. Bakit po? Papatayin ka ng mga Nazi. Bakit po? Pangit daw ikaw. Kaganda ko po. Aba, ayos ang self-confidence na riyan. Basta pa marinig ka. Itinatago nila ang mga Hudyo to protect them from the Nazis. Ang problema, na-discover rin sila. Nahuli rin. At dahil sa kanilang ginagawa, bagamat sila hindi Hudyo, ay hinuli rin sila at dinala sila sa concentration camp. Ano po meron sa concentration camp? Nagko-concentrate? Hindi. Kung nakakapanood kayo ng mga movies about Nazis before, ay doon ay may mga smoke chamber, pinapatay, kinakatay. At habang pinagmamasdan po ng magkapatid na Teen Boom ang ginagawa ng mga Nazis sa mga Hudyo, sabi ni Cory kay Betsy, Betsy, this place is the pit of hell. Alam niyo sa tindi na nang nakikita nila, ayun na naging description ni Cory kay Betsy. Sabi ni Cory kay Betsy, kapatid, ay talagang nasa hukay na tayo ng impyerno. Mapakalalim na. Napakahirap ng iahon ng mga nariritaw. Wala nang kapag-apag-asa. Pero sinagot siya ni Betsy, si Cory na nagsasabing, impyerno na ito, ay sinagot ni Betsy at ang sabi niya sa kapatid niya, there is no pit so deep that God's love is not deeper. May pag-asa pa rin sa puso ni Betsy. Sabi niya sa kapatid niya, walang pit, walang hukay, walang balon na sobrang lalim na mas lalalim pa sa pag-ibig ng Diyos. And you know the story, natapos naman po ang war. Hindi lahat, pero marami pa rin ang naisave sa kamay ng mga Nazis, and it includes yung magkapatid na ito. Maaaring ang ilan sa atin nakakaranas na para bagang nasa hukay ka na ng impyerno sa hirap ng sitwasyon. It could be financially, it could be about your relationship, or yung mga tipong pagbigay ng card mo, parang impyerno na, hindi mo na malaman kung paano gagawin mo. Kung sasabihin mo sa nanay mo, ipapakita mo ang card mo, o sasabihin mo, na-snatch po yung card ko. Talaga? Sabi namin may snatch sa'yo, card pa? Naku nanay, buti na nga lang po hindi cellphone ang na-snatch, yung card ang na-snatch. Ba't yung card ang na-snatch? Hindi ko rin po alam. Or, it could be your health. Yung mga tipong, ay sa dami na nang nagamot, sa dami na nang naigamot, sa dami na nang nagastos, hindi pa rin nag-i-improve. I don't know kung anong quote-unquote pit of hell ang iyong nararanasan ngayon. Pero one thing is sure, church, wala pong malalim na sitwasyon na mas lalalim pa sa pag-ibig ng Diyos sa iyo. At sa tuwinang nasa parang bottom ka na ng buhay mo, ang lalim-lalim na ng sitwasyon mo, nasaan ang Diyos sa mga pagkakataong iyon? Ito na may nabanggit ko na sa inyo last week, pero uulitin ko lang kasi parang di nyo na-gets eh. Uulitin ko lang uli. Sa mga panahong ang lalim-lalim na ng iyong sitwasyon, nasa ng Diyos sa mga panahong iyon? Deuteronomy chapter 33 verse 27a, your refuge, ibig sabihin si Lord, and His everlasting arms are under you. Ano mang lalim ng sitwasyon mo, lagi pa rin nasa ilalim mo ang mga kamay ng Diyos, and willing laging tulungan at iahon ka.
Amen? So, church, I want you to drop your life in the arms of love of the Lord. Let Him catch you. Let Him support you. Kung mapofall ka, huwag kang mapol sa papol. Kung mapefell in love ka, huwag sa papol. Mapel in love ka kay Lord. Kung may kakantahan ka ng Catch Me, I'm Falling, kay Lord. Kasi kapag may iba kang kinantahan niya, mabuti nga kung saluhin ka. What else? In Psalm chapter 18, verses 15 to 16, may babasahin po akong verses. Ang ganda-ganda. Sabi po roon, Then at your command, O Lord, at the blast of your breath, the bottom of the sea could be seen. Sa utos daw ng Diyos, sa salita ng Diyos, hininga pa lang ni Lord, nahahawan daw ang karagatan, nakikita ang kaila-ilaliman. Kaya anong lalim ba ng sitwasyon mo ngayon, kapatid? Mas malalim pa talaga sa kalalim-laliman ng Pacific Ocean, kung saan nalabas yung mga kaijo. Diba? Gaano kalalim ang sitwasyon mo? Anong sabi ng verse? Isang salita lang ng Diyos, isang hinga lang ni Lord, hawan ang kaila-ilaliman ng karagatan. Tuloy natin. And the foundations of the earth were laid bare. Lalong malupit na Isang salita lamang ng Diyos na umiibig sa iyo. Hindi lang hawan ng kaila-ilaliman ng karagatan. Ano ba? Ultimong pundasyon ng sandaigdigan, nakikita, nahahawan. May lalalim pa doon. Gaano kalalim ang nalalangoy ninyo? Sinong kayang maglangoy sa 10 feet? Si Sid, 10 feet, kaya? 12 feet, 150,000 feet. Mantle, outer core, inner core. Samantalang ang Diyos na umiibig sa iyo, sasabihin mo at iisipin mong pinapabayaan ka pag malalim na ang sitwasyon. Ano sabi? Isang imik lang, isang hinga lamang, hawan, kita ang inner core. Yan o. Sabihin nyo, gawa-gawa na naman. Yan na nga o. At ang Diyos na may kakayanan na yan, ito ang gagawin sa iyo. Verse 16. He reached down from heaven and rescued me. He drew me out of deep waters. Woo! Anumang lalim ng sitwasyon mo, anumang lalim ng problema mo, abot at kita ka ng Diyos, tutulungan ka niya at iaahon ka niya. Amen. Come on, let's celebrate God's love. Tiwala lang, mahal na mahal ka ni Lord. At mayroon po akong pabaon sa ating lahat. Kahit magpakalubog-lubog ka, laging mas malalim pa din ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Lahat po ng mga nasa live na hindi na masyadong nakaka-church, pero na-attend, nakakikinig ng live. Ano man ang sitwasyon mo ngayon, kahit pasabihin mong lubog na lubog ka na sa kung ano mang pinagdaraanan mo ngayon, I want you to know, mas malalim pa rin ang pag-ibig ng Diyos dyan. And what else? Kapag lumalalim na ang sitwasyon, laging alalahanin na mas malalim pa din ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Umihirap, lumalalim, bumibigat, remind yourself, mas matindi pa rin, mas malalim pa din ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Amen? So how deep is the love of the Lord sa atin? Sobrang lalim. Di kayang sukatin. Woo! Praise God. And lastly, number 3, pag-usapan naman natin ngayon the height of God's love. Gaano kataas? Sabi nga nung kanta kanina, for your love is higher than the heavens. Diba? Deeper than the sea. Kaya yun ang pinakanta ko Kasi yun ulit ang kakantahin natin mamaya. Diba? Tama-tama po sa ating topic. Ganda. Sabi po sa Ephesians chapter 3 verse 18, and may you have the power to understand, as all God's people should, how high His love is.
I pray, kagaya ng prayer pong ito ni Paul, na maunawaan natin. Hindi man maunawaan, yung glimpse man lang, mag-grasp natin. Sino po ang nagsasabi rito pagka-in love ka at ramdam mo rin ng love nung isa sa'yo, confident ka? Diba? Babalikan ko po yung kinukwento ko kanina doon sa aking bunsong anak. Alam niyo kung bakit yung aking anak na yon, kahit siya ay mali-mali ang lyrics at mga gawa-gawang lyrics lamang, ay napaka-confident kumanta. Kasi po, alam niya na ang nakikinig sa kanya, walang iba kundi kami ng mga magulang niya, ako at saka si Pastora, ay mahal siya. Di ba? Kasi sino po rito yung nakakakanta ka sa harap ng iyong mga magulang, sa iyong mga kapatid, confident ka? Di ba? Yun, may nag-amen na. Pero pag pinapunta ka rito sa unahan, ako, hindi po. Di ba? Bakit confident ka? Kasi alam mo, mahal ka. Ay, mga kinakanta ni Elise, kung may napanood yun na sing, na cartoon. Yung mga animals na kumakanta, kung alam niyo yun. Kinakanta ni Elise yung fireworks. Alam niyo yung fireworks? Oh. Ang mga lyrics, talaga hindi ko maintindihan. Ano? The sun, the light, like a dome in the night. Basta ganyan ang mga lyrics niya. Tapos di ba dapat because baby you're a fireworks. Ang kanta niya, Spiderworks. Ganyan. Hindi tinuturuan na namin ng ibang mga kanta. Tinuturo namin niya yung mga Christian song. Natatawa lang kami dahil pilit na kinakanta kahit mali-mali ang lyrics. Ang kanta niya ay because baby you're a spiderworks, a muking spiderworks. Ang tawag pa naman niya sa pagka nahingi siya ng milk ay muking. Di tawa ng tawa yung ate. Sabi yun, nahingi na ng milk kay mama, muking. Yan ang mga lyrics. Sari-sari. Pinakanta dito nung isang araw ng Goodness of God. Sino yung nakarinig nung kumanta si Elise ng Goodness of God? Oh, di ba? Ang lulupit ng lyrics, no? Di mo alam kung Greek o Hebrew. Ay, naku. Pero confident. Bakit? Kasi alam niya na yung mga nakapaligid sa kanya, mahal siya. Okay? Tingnan ninyo si Haring David. Ang sabi niya sa Psalm 108 verse 1, my heart is confident in you, O God. Oh, dito pala kinuha ni Bishop yung lyrics na yan, ano? My heart is confident in you, O Lord. Okay. My heart is confident in you, O God. No wonder I can sing your praises with all my heart. Confident. Bakit? Kasi love. Nasaan po, Pastor Dian? Verse 4 na tayo. For your unfailing love is higher than the heavens. Bakit confident si David? Kasi ang pag-ibig ng Diyos sa kanya daw ay mataas pa sa kalangitan. Ano naman, Pastor, kung ang pag-ibig ng Diyos sa akin ay mataas pa sa kalangitan? Meron ako sasabihin sa inyo. Sino po ang nakasakay na ng airplane? Taas ang kamay, nakasakay na ng airplane. Ayan, biyaya ni Lord, marami na. Sino naman yung next year ay pasasakayin na ni Lord sa airplane? Pastor, ayaw ko pong mag-work abroad. Mahal ko po ang aking bayang sinilangan. Kailangan ka mag-work lagi. Pwede ka namang mag-abroad na pasyal lang. Papasyal next year! Gusto ko noon. Papasyal Sabi ng aking anak, gusto daw nilang sumakay ng airplane. Sabi ko, sige, saan ganyo gusto pumunta? Akala ko local lang. Ay Disneyland. Sabi ko, sige, pag-ipunan natin, Hong Kong. Ayaw. Gusto ko, US. Sabi ko, sige, mabuti ang Diyos. Okay. Di po ba yung mga nakasakay na airplane, Di po ba, ang laki-laki ng airport? Hindi tayo, hindi magkakitaan doon, Yung parang, kalawak ng airport. Saka, napakalaki. Imagine yung napakalaki ng airport na ilan ng aeroplanong kasya doon. Sa inyo gang grahe, kasya ang aeroplano. Ibig ko sabihin, napakalaki ng airport. Hello?
Pero ba't ko sinasabi ito? Uy, talagang manghang-mangha. Oo, oo. Lalo po ako nakarating ng Hong Kong, nakarating po ako doon sa airport nila. Grabe. Ba't ko ito sinasabi? Pagsakay mo ng eroplano at tumaas na yung eroplano, kahit pa anong laki ng airport, habang nataas ka, ano mapapansin mo doon sa malaking airport? Naliit, nang naliit, nang naliit. Hangga. Kaya yung biroan namin ng mga batang, ako'y sasakay dyan sa aeroplanong yan. Siya nga, paparahin ko. Yung pala hindi mo mapapara, hindi ka kita. Dahil yung mga bahay, kagayang kalalaki na lamang ang mga bubong. Ay, yung tao pag ano kalaki. Tapos yung kakaway kang gayon, hindi ka kita. Lahat, pagka nasa taas ka na, lumiliit. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, lahat ng pag nasa itaas ka na, lahat ng malaki, lumiliit. O sa kabila naman, sabihin mo, pag tumataas ka na, lahat ng malalaki, tingin mo'y lumiliit na. Gaano pa kayang kalaki si Ilis pagka nasa itaas? Kamunsing ng iyon Okay. May ipapakita ako sa inyong verse in Romans chapter 8 verse 39. Neither height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Wala daw makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos kahit pa yung kataas-taasan. Katindi nito. Okay, tingin kayo din ngayon ka nakarinig ng nayak na baby. Hindi na kayo tumingin sa baby face. Para lang makuha ko ang atensyon ninyo kahit mukhang makapal na mukha. Bakit ko sinasabi sa inyo kanina yung pag nataas ay naliit? Kasi ito po ang celebrate sa love ni Lord. Dahil ang taas-taas ng level ng pag-ibig ng Diyos, kahit pa mga bagay na pinalalaki natin minsan, sa pag-ibig ng Diyos, maliit na lang yan. May mapakita ako sa inyo. Kasi ito ang totoo. Habang tumataas ang antas ng pag-ibig, lalong lumiliit sa paningin nito ang mga pagkukulang at pagkakamali. Pag marireveal sa iyo ito, lalo mong maunawaan how God loves you. Na ang pag-ibig ng Diyos is higher than the heavens. Na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kagaya ng pag-ibig ng tao na kapag ka nagkamali ka, ay talagang ikipapagalitan at sisisihin ka. At kahit ilang taon na ang nakalipas, pag yan ay nasintiran, ay hysterical na yan, historical pa. Ano ibig sabihin ng hysterical at historical? Nagliligalig, hysterical. Historical, kinakalkal yung mga dati na. Tanda ko, nung i-date mo yung una mong girlfriend. Di ba? Ha? Ay, 25 taon na tayong kasal. May mga apo na nga tayo. Hindi ko makakalimutan na Mas nauna mo pa siyang inilibre doon kaysa sa akin. Natural, una kong girlfriend yun Alam nga namang nauna ka pa. Di cheating yun. Basta. Ang pag-ibig ng tao, kahit minsan maliit na bagay, maliit na pagkukulang, hindi mapalampas. May kilala kayong gayong? Ako po mismo, pastor. Oo nga, ako din. Di ba? Yung mga tipong, ewan ko kung masisisi ninyo. Minsan naman ako'y nakakalabindal-13 beses nagliligpit ng laruan Sa tanghali, hanggang tanghali pa lang yun, hindi pa kasama yung hapon hanggang gabi. Minsan nakakayamot na. Pero yun yung maliit na bagay kung tutusin na kaya mong palampasin if you have this kind of love. Pero once again, balik tayo sa love ni Lord. Ang hirap pag-usapan ng love ng tao napaka-imperfect The love of the Lord is higher than the heavens. Kaya alam niyo yun? Pagtaas ng antas ng pag-ibig, lumiliit na sa paningin nito ang mga pagkukulang at pagkakamali. At pag nag-grasp mo ito, church, lalo ka may in love kay Lord dahil may mga taong hanggang ngayon hindi pa rin niya mapatawad ang sarili niya. May mga taong hanggang ngayon, hindi pa rin niya matanggap na siya iniibig ng Diyos dahil ang dami kong pagkukulang, ang dami kong pagkakamali. Pero dahil ang pag-ibig ng Diyos ay napakataas, yang malalaking niya sa paningin mo,
ay napakaliliit at halos hindi na makita ng Diyos dahil sa pag-ibig niya sa'yo. Don't get me wrong, hindi ko sinasabing ang Diyos ay nagtotolerate ng mali. Pero whenever we ask forgiveness, ang sabi naman ng 1 John 1:9, the Lord will forgive us. Ang problema nga, even the Lord forgive us, minsan tayo, we cannot forgive ourselves. Kaya nga minsan hindi natin matanggap fully ang love ni Lord. Pero ano sinasabi ng Diyos? My love for you is higher than the heavens. Sobrang taas ng level ng pag-ibig ko sa iyo na hindi ko na makita ang mga pagkukulang mong iyan. Hindi ko na maaninag yung mga sinasabi mong big deal, malalaking bagay sa iyong buhay. Hindi ko na maaninag yan. And actually, it's not you anymore na nakikita ko. Ang nakikita ko na sa iyo ay si Jesus na tinanggap mo sa buhay mo. His righteousness, ang kanyang kabanalan, ang kanyang katuwiran. Siya na ang nakikita ko sa iyo, says the God the Father. It's not you anymore. And since my love for you is higher than the heavens, anong malaking kasalanan? Nasaan? Di ko na maaninag yan. Yun ang sinasabi ng pag-ibig ng Diyos na mataas pa sa kalangitan. 1 Corinthians chapter 13 verses 4 and 5, love is not irritable, and it keeps no records of being wrong. Ang pag-ibig ay hindi laging galit, hindi irritable. Ang pag-ibig ay hindi laging ang hinahanap at pinapansin ay kung anong mali. And we will receive and we will have experienced this kind of love. If we will understand that God's love for us is higher than the heavens. Taas ng level ng love. Itaas ang level ng love para hindi na pinapalaki ang maliliit. Are you there? Yung mga nagaraan, walang pasok Walang pasok Biyernes, Sabado, Linggo. Diba? Humahaba yung weekends At mahaba rin yung araw na magkakasama sa bahay ang mga hindi naman usually magkakasama ng gayong katagal dahil may mga trabaho, may pasok. At you know what I mean? Pagtagal na magkakasama sa bahay ng mga hindi naman sanay magkakasama sa bahay, umahaba rin ng panahon na magkakiskisan yan. Yan, kayo nga hindi naman kayo laging walang pasok. Minsan na nga lang kayo walang pasok, kayo mga magligpit diyan, kayo maglinis diyan. Mga kababaeng tao, yung mga walang ginagawa sa bahay, aasa nyo sa inyong ina, iaasa nyo. Diba? That is, yun yung mga pagkakataon na nagkakakiskisan, di ba? Lalo na nung nag-pandemic, ang tagal na magkakasama, nung hindi naman talaga laging magkakasama, nagkakakiskisan ng mga differences. You know what I mean? Pero ito ang punto ko. Pray to God that the Lord will let you experience and understand kung gaano kataas ang pag-ibig niya sa iyo upang sa gayon, hindi man gayon ka-perfect, magkaroon din tayo ng mataas na level ng love. Sobrang taas, na yung mga tingin ng mundo ay malalaking bagay, malalaking problema, mga big deal, mga kailangang sitahin pa, ay wag na, palampasin na, maliliit na yan. It's because of love. What else? 1 Peter 4:8, and this will be our last verse for today. Above all, have fervent and unfailing love for one another, because love covers a multitude of sins. Ang pag-ibig ay nagtatakip ng kasalanan. Ang pag-ibig, ino-overwhelm ang magkakamali. Okay? Hindi nagtotolerate. Please, huwag kayo malilito dyan. Hindi nagtotolerate. Pero hindi rin naman nagiging gigil at galit at lagi na lamang iyon ang inuungkat, lagi na lang iyon ang pinag-uusapan, laging iyon ang binabalik-balikan. Ang pag-ibig, nagtatakip ng pagkukulang. Pinupunan ng pag-ibig ang anumang kakulangan. Ginagawa ng paraan, magpasensya at maging mahinahon pa rin. That is love. That is love. No wonder, ito'y prayer ni Paul that we fully comprehend, though this is too much for us to grasp. But he prayed, and also this is my prayer, na kung hindi man natin totally mag-grasp itong love ni Lord, magka-hint man lang tayo. Kasi naniniwala po ako, I am fully convinced na kahit hint, pag nakita natin, narinig natin, maa-amaze ka na sa love ni Lord. Pwede ba palakpakan natin ng Diyos?
Today, once again, we will celebrate God's love. And we will worship the Lord. We will worship God na nagmahal sa atin ng pag-ibig na walang katulad. May I invite everyone to stand up, please? Habang tayo po ay nakatayo, pwede bang kausapin mo si Lord ngayon as you close your eyes? Pwede ba? Kanya-kanya tayo ng lapit sa Diyos ngayon. As you close your eyes, I want you to thank God for His love. Habang nakapikit po tayo, huwag mong intindihin niyang katabi mo dahil moment niyo ni Lord ito. Habang nakapikit po tayo, let's talk to God. Pwede ba pasalamatan mo ngayon ang Diyos sa pag-ibig niya sa iyo? Lord, thank you sa pag-ibig mong napakalawak. Lord, thank you sa pag-ibig mong napakalalim. Lord, thank you sa pag-ibig mong napakataas. Lord, thank you sa pag-ibig mong napakalalim, na kahit pa napakalalim ng maging sitwasyon ko, mas malalim pa rin ang pag-ibig mo. Lord, thank you sa pag-ibig mong napakalawak, na kahit subukan kong tumakas at lumayo sa pag-ibig mo, hindi ko kayang umalis, hindi ko kayang lumayo dahil abot at abot pa rin ako ng lawak ng pag-ibig mo. And Lord, salamat po sa pag-ibig mong napakataas, sobrang taas, na kahit yung mga malalaking pagkukulang ko, mga malalaking pagkakamali ko, pag tinitingnan ng pag-ibig mo, lumiliit na, hindi na maaninag dahil napakataas ng pag-ibig mo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And forgive us, Lord, sa mga panahon na hindi namin naiipagpasalamat sa iyo ang grabe mong pag-ibig sa amin. We sorry, Lord, sa mga pagkakataon na nag-focus kami sa material blessings at hindi namin naipagpasalamat yung napakatinding pag-ibig mo sa amin. And this morning, Lord, we want to worship you. We want to celebrate you. We want to celebrate your love for us. For your love is higher than the heavens, deeper than the seas. All I want is you in my life. No one else can satisfy my soul and makes me feel this way. Only you, Lord, for your love is higher than the heavens, deeper than the sea. All I want is you with my life. No one else can satisfy my soul, can make me feel this way. Only you, Lord, for your love is higher than the heavens, deeper than the sea. All I want is you in my life. No one else can satisfy my soul, can make me feel this way. Only you, Lord, only you. Mga kababaihan, sabihin mo nga kay Lord ngayon, for your love is higher than the heavens, deeper than the sea. All I want is you in my life. No one else can satisfy my soul and make me feel this way. Only you, Lord.
Sabihin natin with all our hearts. For your love is higher than the heavens, deeper than the seas. All I want is you in my life. No one else can satisfy my soul, can make me feel this way. Only you, Lord, only you. For the last time, lahat ng anak ng Diyos, sabihin natin. Oh, your love is higher than the heaven, deeper than the sea. All I want is you in my life. No one else can satisfy my soul and make me feel this way. Only you, Lord, only you. Only you, Lord, only you, Lord, only you. Let me pray for you, church. Lord, maraming salamat po sa biyaya na muli marinig po namin. Kung hindi man, yung buong description ng pag-ibig mo sa amin, kasi no one can comprehend your love for us. At least, kahit yung simple glimpse of your love, grabe na po ang naging dating sa amin. Oh, I pray, and this is my goal, na lalo pa pong ma-inlove sa inyo ang inyong church. Lord, biyayaan niyo po kami na upon seeing the best, the greatness, the beauty of your love, ay lalo po kaming ma-inlove sa iyo, Lord. Oh Lord, I pray, biyayaan niyo po ang inyong church not just to love this world and everything that these worlds offer, but I pray, bless your people to love you more than anything else. Na makita lagi ang kagandahan ng pag-ibig mo. Na ang i-celebrate lagi ay ang pag-ibig mo. And I pray and declare in Jesus' name na ang JA1 San Jose family ay church ng mga pa-in-love sa iyo, Lord Jesus. Ito po ay pamilya ng mga walang ibang hinahangad kundi ang pagmasdan lagi ang kagandahan ng pag-ibig mo, Lord. Thank you so much, Father. To you alone all the glory. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Amen. Praise God. Sige po, makakaupo na po tayo.